Hey guys, good morning Kapishpan. Second day ng vlog ko. Dito, i-update ko lang yung mga tilapia ko. Ngayong day na to, Sunday, schedule to na hindi ako magbibigay ng pagkain. Yung parang fasting day nila ngayon para ma-forge nila yung yung nasa laman ng pond. Every Sunday, hindi ako nagbibigay ng pagkain. Just for reset lang yung tiyan nila ba, yung digestive system nila para ma-wash out yung lahat ng mga pagkain, tapos yung gana din nila babalik. Na-apply ko to kasi habang dati meron akong flower horn, mag-grow out ako, ginaganito ko, cyclids din yon, same din yung cyclids na tilapia, same sila ng classification as a fish, as a species. Tinatry ko lang yung method ko pag grow out nung flower horn ko dati. Kapag maliit pa, meron kaming day na hindi namin pinapakain para lang i-reset lang yung digestive system niya para maging healthy siya. Tinatry ko lang ngayon ito na yung mga tilapia ko dito. Yan. So, update ko din yung gagawin namin na pan. Ito, ang first step dito is ito pala yung plano namin fish pan dito. Ito, isa tong sirang bahay sa tabi bahay. Yung dating bahay namin nasira doon sa Baguio Budet. Wala na kami planong ayusin to. Ginawa ko na ng fish pan. Yung unang step na paggawa ng fish pan, importante talaga, unahin mo yung drainage system niya. Magbubutas ako nito, pero hindi sa bottom yung gagawin ko, kasi delikado. Kasi minsan kapag nasa bottom yung drainage mo, alam mo naman, hindi tayo perfecto. Pag i-on mo yun, minsan nakakalimutan, minsan merong bata naglalaro, so na-on yun, nadi-drain lahat or magkakaroon ng leaking. Kaya gagawin ko lang dito lang, half lang, butasan ko dito, tapos gagawin ko ng elbow, tapos yung switch niya sa loob din, hindi ko lalagay sa labas kasi mayroong mga bata dito naglalaro. So ngayon Sabado, Sunday, hindi pa namin ni-start, pero nilinisan ko na. Monday siguro makastart na kami. Una, butasan ko muna to, lagyan ko muna ng drainage. Yan importante kasi kailangan mo na mag-water change, yun yung gamitin mo. First at saka second step, pagkatapos magbutas, lalagyan to ng mga finishing. Ito, lalagyan ng finishing. Meron kasi ditong butas din dito. So target natin is magkaroon ng 1 meter. So 3 hollow blocks siguro. Okay na yun. Hindi naman tayo pang maramihan eh. Practice muna tayo. Kapag okay na, magbuhay tayo ng marami. So ito pala, dinocument ko to na journey ko para sa tilapia is para i-share ko lang yung experience ko, i-share ko lang sa mga tao, na sa mga kahabi or fish pan na nagpaplano na mag fish pan, ma-share ko yung experience ko dito. Kasi yung target nito na vlog is how to put
a lot of fish in one contained container. Yung maliit lang ba? Paano? So, kahapon i-explain ko paano maggawa ng filter with biofilter. In-explain ko yung paano mag-build up ng maturity ng fish pan. So, kapag araw-arawin ko to for siguro sa bata ko din, sa bata ko na paglaki na yung bata, makita niyo yung video na to, tapos baka magiging aquarist din siya. So kino-contribute ko lang tong journey ko to para sa mga ibang aquarist na yung naghahanap ng sideline na teaching ko to, tapos kakalkulit ko paano yung magasto, tapos magkano yung nakita. Pero hindi ako nagta-target ng malaking kita. Nagta-target lang ako ng yung merong nagre-return kahit konti. Nagbabayad ng kuryente, meron kumukuha, makain. So, itong vlog na to, isa lang itong sharing of knowledge. Hindi ito guide, hindi ito yung para bang nagtuturo. Ito ay sharing lang. Tapos i-appreciate ko din kapag meron din nagsishare ng knowledge. I-apply ko dito habang gumagawa ako sa mga merong malalaking fish pan. Maganda comment kayo sa akin para ma-apply ko dito sa ginagawa kong fish pan na to. Meron akong nagawang fish pan doon. Hindi ko na-document paggawa ko. Pero ngayon, i-share ko yung bang nagpaplano. Tapos, meron silang gustong i-apply. I-apply ko dito sa fish pan natin. Tapos, i-update ko. So, yun lang. Update lang yun. Kapag nasimulan namin to, post naman ako next day. Yung schedule ko sa isda ko is Saturday, water change 30%. Sunday, walang pagkain para mag-reset yung mga digestive system na. Tapos meron din chance na yung biofilter ko magbe-build up. Merong day na magbe-build up siya, parang sensation ba. Tapos for 5 days magpapakain ako 5 times a day. Pero share ko din to, nag-change na pala ako from starter to grower. Yung starter na feeds, maliit lang siya, maliit lang yung pellets niya, kaya nakakain ng maliit. Kaso lang meron ng malalaki kasi, tapos schedule na kasi 1 month na to na mga tilapia ko ginagawa ko, kasi meron ditong mga hindi pa malaki. Yung grower kasi na pellets hindi kasi sa bibig nila. So ginagawa ko, kina-crush ko to, binobroken ko. Meron akong pang broken dito. Siguro maggagawa ko nito for transition for 1 month, din ibobroken ko. Hindi broken, yung merong ibang tama lang kumakain. Kapag na-compensate na yung mga liliit, mag-stop na akong mag-broken. Nasa transition na kasi ako sa pag-change ng pellets. So, yun na guys, salamat sa time na tinignan nyo yung video ko. Tsaka comment lang kayo, like, subscribe din para kapag merong update, kita mo yung update ko. So, ayun, share ko lang to. Tsaka salamat sa nanonood kahapon, 7 views. Thank you guys. And so, bukas ulit. Thank you. Bye.